Pag-usapan natin mga amigo ang mga teams na malaki ang in-improve dahil nakakuha sila ng mga player sa free agency at sa trade at sa pagpanatili ng kanilang sarili mga player. Hindi natin ito irarank ng pagkasunod-sunod, kumbaga in any order. Bahala na kayo mga amigo mag-rank kung aling team ba ang sa palagay nyo ang mas pinakamatindi ang in-improve. Unahin na natin dyan ang Philadelphia 76ers. Nakuha ng Sixers ang isa sa biggest name sa free agency. Walang iba kundi si Paul George na isang elite na star player. Kayang umiskor sa kahit saan parte ng court. Paniguradong siya ang magiging offensive hub ng Sixers bukod dito kay Joel Embiid at Tyrese Maxey. Last season si Paul George ay nag-a-average ng 22.6 points, 5.2 rebounds, 3.5 assists, 1.5 steals while shooting 47.1% from the field at 41.3% from beyond the arc. So matindi talaga itong si Paul George mga amigo. Huwag lang tatamaan ng injury. Bukod kay Paul George, nakuha din ng Sixers ang swingman na si Caleb Martin mula sa Miami Heat. Magkakaroon din sila ng extra shooting off the bench dahil nadagdag din nila itong si Eric Gordon at paniguradong magiging solid ang kanilang front court sa second unit dahil muli nilang nakuha si Andre Drummond na halimaw talaga mga amigo sa rebounding. Bukod pa doon ay napanatili nila si Kelly Oubre Jr. na maganda ang nilaro para sa kanila last season kung saan nag-average pa nga ito mga amigo ng 15.4 points. Bukod sa opensa, maaasahan din siya sa depensa mga amigo. Ayon pa dito sa Spotrac.com, 10 pa lang ang official nilang player kasama na ang two-way players mga amigo. Dahil marami din ang nawala sa team na ito pero ang maganda, hindi pa nila nasasagad ang first apron at meron pa silang space na $19 million para masagad ang second apron. So meaning, pwede pa sila makakuha ng player na magpapa-improve palalo sa team na ito. Bukod sa Sixers, nag-improve din ang OKC. Na-address nila ang kanilang kakulangan sa size sa front court. Kaya naman pinapirma nila sa Isaiah Hartenstein sa isang massive contract dahil kayang-kaya talaga nila itong ibigay. Expected na sasahod siya ng $30 million this year. Grabe ang layo nito, mga amigo, ng sinasahod niya sa New York Knicks. Si Hartenstein ay nag-a-average ng 7.8 points, 8.3 rebounds, 2.5 assists, 1.2 steals while shooting 64.4% from the field at 33.3% from beyond the arc. Kinuha ito ng OKC dahil nakita nilang naging solid ang laruan nito sa nakaraang playoffs at talagang nag-step up sa pagkawala ni Mitchell Robinson. Bukod sa kanya, nakuha din ng OKC ang paborito ng Lakers na si Alex Caruso, isang defensive specialist na paniguradong magpipit kahit saan mo ilagay. Sunod, andyan din ang Dallas Mavericks mga amigo na nakuha nga ang isa sa best shooter ng liga, ang 4-time NBA champion na si Klay Thompson. Si Klay Thompson ay 34 years old na, bagamat hindi na gaya dati ang laruan niya bago ma-injured, ay tiyak na maasahan pa rin ang kanyang shooting na panigurado naman hindi siya pwedeng maging first option ng opensa. Okay siya bilang third guy mga amigo, lalo't matindi manghatak ng defender itong si Luka Doncic. May pagkakataon na talagang malilibre itong si Klay Thompson. Si Klay last season ay nag-a-average ng 17.9 points, shooting 43.2% from the field at 38.7% from beyond the arc. Bukod kay Klay, ay nagdagdag din ng bigating role player ang Dallas Mavericks kung saan nakuha nila si Naji Marshall sa Pelicans at itong si Quentin Grimes sa Pistons. Si Grimes ay nagpapakita ng potensyal lalo na nang naglalaro ito sa New York Knicks. Kailangan lang talaga ng consistent playing time. May 15 player na ang Dallas Mavericks pero hindi pa rin nasasagad ang first apron at may mahigit pang $13 million bago nila masagad ang second apron. Sunod na nag-improve na team ay ang Sacramento Kings dahil nakuha nila ang mid-range specialist na si DeMar DeRozan. Bagamat di natin masasabi na fit talaga si DeRozan sa Kings dahil sa kanyang style, pero
Tiyak na pag kailangan ng Kings ng isang reliable scorer, pwede talaga sila pumunta dito kay DeMar DeRozan. Mapaklats man yan. Last season, si DeRozan ay nag-a-average ng 24 points, 4.3 rebounds, 5.3 assists while shooting 48% from the field at 33.3% from beyond the arc. Panghuli, andyan din ang New York Knicks. Last season, ang biggest problem talaga ng Knicks ay hindi sila 100% healthy. Injured noon si Julius Randle at itong si OG Anunoby ay na-injured din. Isabay mo pa, etong si Mitchell Robinson. This off-season, nakuha nila si Mikal Bridges kung saan nag-a-average nga ito ng 19.6 points shooting 43.6% from the field at 37.2% from beyond the arc. At ang malupit, napaperma nila muli itong si OG Anunoby at magbabalik na itong si Julius Randle mula sa kanyang injury. Kayo mga amigo, ano sa palagay nyo? Anong team ang mas may pinakamalaking in-improve ngayon sa free agency?